Benenta ng palugi ni Marcos da Jr. mga kababayan ang tonelagang ginto ng Pilipinas. Oh, yan talaga ang sinabi ni Atty. Topacio mga kababayan base sa kanyang pananaliksik. Dahil kung inyong matatandaan mga kababayan, 2024, ang Pilipinas mga kababayan ang pinakamaraming na ibentang ginto sa buong mundo. Sa buong mundo, mga kababayan. At umaabot yan ng 29.4 tons. Tonelada, mga kababayan, ha? 29.4 tons. Ibig sabihin, sa isang tonelada, mga kababayan, 1,000 kilograms. Ilang sakong bigas na yung 1,000 kilograms? Oh, eto mga kababayan, ang binenta ng Marcos administration, 29,400 kilograms. 29,000 na kilograms, 29.4 tons, metric tons of gold mga kababayan sa isang taon lang ha, 2024. Tapos ang sabi nila dito mga kababayan, natural lang naman ito dahil tinitrade naman daw talaga ang ginto mga kababayan dahil pag mataas ang presyo, nagbebenta daw. Tapos kapag bababa ang presyo, bumibili. Ngayon mga kababayan, lumalabas na dumoble na ang presyohan ng ginto simula nung nagbenta sila. Paano na yan mga kababayan? Base sa computation ni Atty. Topacio, kung isusuma total mo daw mga kababayan, yung nalugi natin na kung sana ngayon binenta ni Marcos da Jr. mga kababayan ang ginto, ay dublado sana ang ating kinita mga kababayan sa makatuwid. 100 billion pesos. Almost mga kababayan ang nalugi natin. Kung ngayon lang sana binenta ang ginto mga kababayan. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. 100 bilyon ang tinapon sa hangin ni Bangag mga kababayan. At ang malaking katanungan, saan napunta ang pera? Sa ayuda? At isa pa mga kababayan, bakit tayo nagbebenta ng ginto na kung ang iba't ibang bansa mga kababayan nangongolekta ng ginto sa kanilang bansa dahil yan ang basihan ng kanilang currency mga kababayan. Hindi sila nagbebenta ng ginto, nag-a-accumulate sila ng ginto nang sa gayon lumakas ang currency nila. Tayo nagbebenta. Anong nangyari mga kababayan? Humina ang ating currency dahil ang peso mga kababayan nababatay sa ating gold reserves. Binenta ni Da Jr. mga kababayan. Paano orin nyo po ha? Etong issue ng ginto, natatandaan mo noon, di ba? Ginto. Na binenta nitong pamahalaang ito, yung ginto ng Central Bank. Yes. Oo. Sabi nila, Central Bank na yan ha. Hindi yan ginto na namimina lang mga kababayan na nakuha nila dyan sa pagmimina. Galing mismo sa Central Bank. Ating kaban ng bayan mga kababayan ng mga Pilipino. Nakita nila, ang dami palang ginto dyan, ibenta na natin yan. For what? For what? Saan napunta mga kababayan? Yan ang katanungan. Saan nila? Anong pinagamitan nila? Kaya binenta natin yan kasi nabili natin ng mura yan. Oo, tumaas ang presyo, binenta natin. Yan ang palusot nila ha? Nabili daw nila ng mura. And then mga kababayan, ngayon, dublado na ang presyo. Ang sabi nila, babawiin lang din natin yan. Bibili tayo ng marami in the future dahil baka bababa daw ang presyo mga kababayan. Pero hindi. Dumoble ang presyo mga kababayan ng ginto. Pera tayo, pag bumaba ulit ang presyo ng ginto, bibili ulit tayo. Yun ang palusot. Anong kaululan yan mga kababayan, no? Na in the history mga kababayan, bihira talagang bumaba ang ginto, ang value ng ginto mga kababayan. Wala bang mga utak ang mga taong ito? Ano bang mga analyst dito mga kababayan? Tingnan nyo ang chart ng ginto mga kababayan. Parang pataas ng pataas talaga. Spaghetti pataas ng pataas. Kaya nga ang iba't ibang bansa nag-a-accumulate mga kababayan. Never silang nagbenta ng ginto. Nag-a-accumulate sila pero tayo, Lord, binenta ng palugi nila. Wow. Pero eto nangyari. At ito, pinacheck ko itong impormasyon na to ha. Okay. Ang ibinenta pala natin na ginto ng taong bayan. Hindi taong bayan na gold ha. Taong bayan ang may-ari niya. Taong bayan. Ito yan. Nabudol pa tayo ha. Dahil ang sinasabing mayroong ginto, ang mga Marcos daw mga kababayan, nasaan ang ginto ninyo mga ulol? Hindi nga tanso. Wala nga tanso. Ni kalawang mga kababayan wala. Basura, hangin lang talaga ang kanilang buladas noon mga kababayan na naulol pa ang sambayan ng Pilipino sa ginto ng mga Marcos. Masitas gold. Yan. Sila pa ngayon ang kumuha sa kaban ng bayan para magbenta. Ay, 29.4 metric tons. Ha? Dami yun 29.4
metro tonelada. Metric tons. Yan, parang ang timbang ng 29 metric tons ay parang mga 29,400 kilograms. Grabe. Ginto na ganyan karami mga kababayan. Wow. 30 kotse. Dami. Isang tonelada, ang kotse ay more or less, 1 tonelada eh. Opo. Yan. Dahil daw, meron silang active reserve management strategy. Noong panahong binenta ito, January, February, March 2024, 24. presyo ng ginto ay naglalaro sa 2,000 hanggang 2,400 dolyares US. Eto mga kababayan, per ounce yan ha. Per ounce. Kada ounce. Ano ba yung ounce? 1 kilogram, 2.2 ounce. Siguro mga hindi aabot ng kalahating kilo. Sa Tagalog. Hindi ko 11. 11. Tayo lahat na 11 ng gobyerno rito eh. Taong bayan yata. Ounce Onse. sa ounce. Okay. Anyway, ngayon, November 2025, alam mo kung magkano ang presyo ng ginto? Magkano? Halos doble na. Doblado na. 4,000 to 4,100 US dollars per ounce. See mga kababayan. Tapos nagpapalusot sila. Nagbebenta kami dahil mahal pa ang ginto ngayon. Mataas ang presyo. Mataas ang presyo. Binenta nyo ng palugi. Alam nyo upward trend mga kababayan. Wala talaga mga utak tong mga gunggong na to, no? Basta't kung ano-ano na lang mga kababayan, basta't mapagkukunan nila ng pera, yun ang kukunin nila. PhilHealth, yung PDIC, DBP, itong mga ginto natin mga kababayan, binenta. Diyos ko Lord. So, yung sinasabi nilang mataas daw yung ginto nung binenta nila ay kasinungalingan na naman fake. mga kasama. Fake news na naman. Fake news. Grabe Mura naman. nating ibinenta. Binenta ng palugi. Okay. Oh Lord. Okay, Ito na. kinompute nito Oo. isang kaibigan natin kung gaano karaming ginto ang nabenta at gaano kalaki ang lugi. Lugi na naman ang Pilipinas. Lugi. Laging lugi ang Pilipinas. Nagpalugi na naman tayo. Umpisa noong panahon ni Marcos, puro kalugian na. Grabe. Eto ang 29.4 Puro metric kabangagan na din. tons pala ay equivalent to 945,231 ounces. Ounce Dahil ang mga kababayan, presyohan ng ginto, ounce. Yan. So, kung ang gintong yon noong January, February, March 2024 ay naibenta sa 2,200 US dollars at ngayon ay 4,080, ang diferensya ay 1,880 US dollars per ounce ang Per lugi. ounce yan ha. Tapos ilang ounce yun mga kababayan? Yung metric tons ay hindi yan. Iko-compute ba natin yan mga kababayan ang ounce dyan? Okay. Magkano to pag in-extrapolate mo Magkano? sa 945,231 ounces? Ang lugi. So mga kababayan, ang conversion ng 29.4 metric tons is around 900,000 ounce. So ang lugi, magkano? ng Pilipinas ay drum roll! 1.77 billion Grabe. US dollars Dollars ba ha? Magkano yan sa peso? or mahigit 100 bilyong piso. 100 bilyong piso ang ipanalugi ni Maghag mga kababayan, Marcos Jr. Kung hindi lang sana binenta, Diyos ko Lord, anong kakatihan mga kababayan ng kanyang kamay? Bakit binenta pa niya yung gold reserve? Na sana mga kababayan, pwede namang hindi. Dahil yan nga ang gold standard. Kaya nga sinasabing gold standard mga kababayan dahil ang value ng gold hindi diminish. Hindi kagaya ng peso mga kababayan. So mas marami tayong gold reserve. Mas mataas ang value ng ating pera. Binenta na binenta. Anong nangyari mga kababayan? Bumagsak ang halaga ng piso. Isa yan sa mga dahilan. Sus, Maria Josep. Allah. Yun ang nalugi sa kalokohan itong pamahalang ito na binenta yung ginto. Sa kalokohan ng mga Magaling yung bangagan. accountant. Ano nangyari? Again, hindi ko sinasabing ninakaw. Opo. Pero nasaan? Alam naman natin ang issue ng Marcos administration na ito, nakawan. Most likely, mga kababayan, na nakaw yan. O napunta sa mga walang kwentang bagay o sa mga makakating kamay.
ipagpalagay na natin yung pinagbentahan ay pumunta nga sa ating National Treasury o nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. But still, lugi! Lugi. Lugi! O paano tayo Luga. makakabayad niyan? Okay. Ngayon, eto mga tanong. Puro kaululan, no? Nasaan? May ipapakita kaya? Hindi ko sinasabing wala, ha? Katanungan ito, ha? Sasabihin naman nila, napunta sa ayuda. Diyos ko, yung ayuda mga kababayan, sigurado tayong ang naaayudahan dyan. Bulsa ng mga congressman at mga politician. Meron kayang maipakikita na kung saan pumunta yung proceeds nung gintong yon? Pumasok ba sa treasury? Wala pa akong narinig. Ngayon, kung pumasok, Bakit no? Eto mga kababayan, tama nga ang INC. Transparency and accountability. Nasaan ang transparency dito mga kababayan? At kung mayroong anomalya, nasaan ang accountability? sa National Treasury, anong pinaggamitan? Nandoon lang ba? Ginamit ba ito sa flood control? Kasi walang pera Wala ng na. gobyerno. Naanod na sa baha mga kababayan. Gagaya ng sinabi ni Bangag, natapon ang pera sa ilog. Chwing! Wahaping vela. Oo, yun ang mabigat. Okay, Replacement. eto pa mga katanungan. Sinong bumili ng ginto? Wala Oo naman. nga no, sinong bumili? Sinong pinagbentahan? Nasaan ang pera? Nasaan ang resibo? Wala namang report kung sinong bumili. Opo. Mga kababayan, yan nga, yung balitang iyan mga kababayan, galing pa nga sa mga investigative journalist. Dapat may report sana ito ng gobyerno, nagbenta kami ng ginto para ito sa ganito, ganon. Dahil pera yan ng bayan mga kababayan. Hindi. Kung hindi pa yan lumabas mga kababayan sa investigative mga journalist, hindi natin yan malalaman. Kaya kaduda-duda talaga mga kababayan, bakit parang thief in the night ang dalawan? Okay. At itong pinakamabigat na tanong, bakit? Bakit? Why? Why, Delilah? Ang alin? Bakit binenta? Bakit ibinenta noong January, February at March 2024? Bakit binenta when ang normal na ginagawa ng isang normal na tao ay mag-ipon ng gold? Mag-imbak mga kababayan ng ginto. Gold standard mga kababayan, yan ang basehan ng ating currency. Kakaunti na nga lang ang ating gold reserve mga kababayan. Tapos binibenta pa. Kung ikumpara natin sa Amerika ang kanilang gold reserve mga kababayan, sa ating barya lang o sa kanila limpak-limpak mga kababayan. Kaya ang laki ng value ng kanilang pera. Kasi yung gold, kapag bumagsak ang economy mo, bagsak ang presyo ng petrolyo, anything, ang gold ang very reliable na investment ng kahit anong bansa. In fact, yung currency mo, yung one of the Nakabase. indicators ng wealth of a nation ay yung laki ng gold reserves niya. Kaya yung iba, hindi nagbibenta. Kasi, yan naman talaga ang original na mga kababayan. Pera, ang gold. Sa buong mundo, yan ang original na pera. Ginagawa yung mga gold coins, mga kababayan. Iba kasi itong ginto, mga kababayan, hindi kagaya ng diamond na pwede kang gumawa sa laboratory niyan. Yung gold, mga kababayan, never kang makagawa ng synthetic gold. Ang gold dito sa mundo, mga kababayan, hindi nadadagdagan. Hindi dumarami, hindi kagaya ng mga diamonds, basta makompress lang yan ng ilang daang libong taon o milyong taon, magiging diamond na. Eto mga kababayan, yung gold, hindi yan makikreate. At yan naman talaga ang originally na currency ng ginagamit ang buong mundo. Kaso nga lang mga kababayan, nung dumami na ng pera, alangan lang ang bigat kaya ng gold metal yan mga kababayan, magdadala ka ng napakaraming ginto. O ganyan, mga gold coins. So, ang ginawa mga kababayan ng gobyerno, government of the world sige, ang gagawin natin, ilalagay na lang natin itong mga ginto nating mga pera sa central bank for safekeeping. And then, ang gintong ito, ire-represent natin ng papel na pera. So, kung gaano kalaki ang halaga nito, ating na-imbak na gold dito, yun din ang i-release nating halaga ng pera sa circulation. Itong papel na pera, na wala yung halaga mga kababayan. Wala yung halaga. Pagdating ng giyera, pero mga apocalypse sa kababayan, bagsak ang economy, yung hawak mong papel na yan, wala yung halaga. It's as good as paper. Pero yung ginto,
nananatili ang ano niyan, value mga kababayan. Kaya nga importante sa isang nation na mag-imbak ng ginto. Pero ang ginawa ng Marcos administration, benta pa more. Palugi pa. Bumibili pa. At tinatago. At tinatago Mm, tayo. ibang bansa. Nagbenta ng katakot-takot. Takot-takot. Bakit? Bakit bibinenta ang ginto at Anyari? a time ng lahat ng Anyari? tao, lahat ng bansa ay nagbibili ng ginto? Eh, may advisor yan. May attorney. advisor. Sino ang advisor? Batukan natin. Ngayon mga kababayan, yung nakabili ng ginto natin, tiba-tiba na. Namamaypay na ng salapi mga kababayan. Ang dami ko ng ginto. There's Merong something wrong. bumubulong. Sabi nga ni Shakespeare, there's something rotten in the state of Denmark. Oh my God. Something is rotten in the state of the Philippines. O baka nakakalimutan na natin to. Isa lamang ito. Yung flood control, isa lamang skandalo to. Yung may PDIC pa, may maharlika pa. Yan. Patong-patong na mga kababayan, kababuyan, no? Isa nga lang itong ginto, mga kababayan. Ang worst pa nating problema talaga yung kurakutan. Diyos ko Lord, corruption. Mayroon pang Yan, ang pagbenta ng ginto, mga kababayan. Sa tingin natin, it's a part of the corruption scheme. gold reserves. Bakit walang nag-iimbestiga nito sa mga madadaldal? Wala ngang report eh. Lison Tiberos, imbestiga mo yung ginto. Virus. Wala talaga mga kababayan sa flood control. Tahimik pa sa sementeryo ang mga animal na to. Wala! Dahil mga kababayan, si Risa Hontiveros, isa pala sa mga beneficiary ng flood control. Andon mga kababayan, nagmistulang flood control queen. Grabe, nakalista, daan-daang milyon mga kababayan ang mga flood control niya. All over the Philippines. Virus! Kiko Panghilinan, Bamakino, Matsing. ba't puro tameme kayo dyan? Dilawan. Iniimbestigahan tong gintong ito. I love Marcos na. Bakit ang iniimbestigahan nyo yung mga sumisigaw ng Marcos resign? Oo nga, no? Kalokohan, mga kababayan. Huwag kayong maniwala, ha, na makakasuhan kayo na sisigaw kayo ng Marcos resign. No, never. Dati-rati nga, ang panahon ni Tatay Digong, House Duterte pa ang kanilang sigaw. Pinabayaan lang sila. Gawin mo yan ngayon, di ba? Ikukulong ka ni Bangag. Pero yung Marcos resign, that is a calling, mga kababayan. Part of our freedom of speech. Protektado yan, mga kababayan. Legitimate na calling. Marcos resign. Kahit sa ang korte, hindi ka makukonvict yan, mga kababayan. Diba? By the way, good morning, Secretary John Vic Remulla. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! In the meantime, bakit hindi nagsasalita si Risa doon sa mga flood control? The Silent. Ano bang pelikula yun, mga kababayan? A Quiet Place. Bakit yung mga pinklawan hindi nagsasalita sa flood control? Yung mga dilaw, sina Lenny Robredo, sina Dilima. Sa flood control, nada. Sina Pagpag, mga kababayan, si Matsing, si Virus, number 1 na. Wala talaga. Selective sila eh. Kung ano lang gusto nila. Pagdating sa confidential fund ni Sara, ang ingay. Duterte lang ang tinitira nila. Wala. May naririnig ka ba yan? Wala. May mga motherhood statements lang na dapat ayusin, etc. Pero naglulunsad pa sila ng probe sa bababang kapulungan, sina Delima. Yan, yung mga madadaldal dyan, sina Chel Jokno. Napakalaki ng ngipin, pero Napakalaki ng ngipin. Ikaw, nilamay mo pa ang ngipin ni Jokno. madadaldal dyan, sina Chel Jokno. Napakalaki ng ngipin, pero ayaw initiate ng probe. Buti pa. Napakalaki ng ngipin, hindi naman kumakagat. Pero pagdating kay Marcos, mga kababayan, ganyan lang si Jokno, makita ng ngipin. Ako, may ngipin, pero walang kagat. Hindi ko makagat, mga kababayan, sa mga pinagagawa ng administrasyon ngayon. Pero dati-rati, panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, puro kagat yan si Jokno. Doon nga lumaki ang ngipin niya, di ba? Yellow, mga kababayan, ang ngipin katulad kay BBM. Yung Makabayan Black na sinasabi. Makabulok Black. Na lagi nating inukontra rito. Buti pa yun nagsalita. Di ba? Pero anong sabi nila? Duterte and Marcos resign. Nako, gustong ipabagsak ng gobyerno niyan, mga kababayan eh. Eto, divide and conquer na mga kababayan. Gayon pa man, kung division man lang. At ang pagbabasehan natin ang taong bayan.
Yung divide na tanggal sa ating mga kababayan ng unit team, ang liit na bahagi lang mga kababayan. Malaking bahagi, majority, andito pa rin sa grupo ni VP Sara At Duterte. itinuturo yung at sinasabing mastermind na Apo. it goes all the way kay Pangulong Marcos. Yun. Kaya Hindi masabi yan ng mga dilawan ngayon mga kababayan. Ayaw nila dahil gusto nila manatili si Bangag mga kababayan dahil ang papalit si VP nga Sara. panic time na eh. Ang Malacanang ito mo si Claire Castro. Panik noon. Nagkautal-utal na sa kapapaliwanag. Humahaba na ang uso ni Castro mga kababayan. Puro kasinungalingan. Ayun, huli na naman siya. Di ba yung kay Bersamin? Yun nga Yung eh. sasabihin nila, Sabi niya nag-resign nag-resign. daw. Tapos Hindi daw. pa, wala namang sinasubmit na resignation. Sinabi, tinanggap. Oo. Di ba, pinabulaan na ni Chief Justice Bersamin. Sige, lumalabas mga kababayan na ang gusto nilang paaminin ng si Bersamin at saka si Pangandaman. And then mga kababayan, inaantay natin kung kailan pipiyak ang mga ungas na to. Dahil sigurado tayo mga kababayan hindi kaya ni na Bersamin lang, may napangandaman lang. Yung pagnanakaw ng bilyon-bilyon kung hindi na umabot sa trilyon mga kababayan. Hindi nila kaya. At imposible ding hindi alam yan ng presidente. Kaya antayin natin mga kababayan. Kaya nga lang si Boying ang nasa ombudsman. Hanggat andyan si Boying mga kababayan, wala tayong aasahan na pagiging patas ito. Sinasabi niya, maganda sanang pakinggan niyang delikadesa, pero wala naman akong sinasabing ganyan eh. Hindi naman ako nagsusumite ng resignation. Nalaman ko na lang, tinatanggap na. Bago nagpapalusot pa siya. Diba? Bago fake news pa siya. Laging nahuhuli. She's always caught in a lie. Yeah. Caught in a lie. Kaya natutuwa ako, buti nga wag natangkalin yan eh. Parang awa nyo na, Pangulong Marcos, wag nyo tanggalin yan. Tanggalin nyo na lahat, wag lang si Claire. Ay, tanggalin na yan. Di bali na mga kababayan. Alam natin nakakasira siya kay Bangag. Pero nakakasira rin ang araw. Nilagay sila na dyan, si Claire Castro dyan. Isa lang ang reason para mainis tayo. Gayon pa man, double-edged sword yan mga kababayan. Sige, na-fulfill ang kanilang gusto mga kababayan, inisin tayo. Pero hindi babangon yung Bangag mga kababayan. Hanggang andyan yan si Claire Castro. Masisira at masisira ng tuluyan mga kababayan ang imahe niyan. Dahil lalo niyang pinapainit ang ulo ng mga tao Supposedly sana mga kababayan, kung ako si Bangag, maglalagay na ako ng mga matitino dyan na hindi matatalas ang mga bunganga mga kababayan. Dahil para pagdating ng panahon na bababa ako sa 2028, medyo at least nabawasan ang galit ng tao. Pero habang andyan yan si Claire Castro, lalong mag-aalab mga kababayan, lalong malilintikan yang mga Bangag na yan. Kasi Grabe aliw ka. na aliw talaga ako. Yung kay, di ba, yung kay Magalong, nahuli na siya. Kasinungalingan niya, di ba? Na fake yan. Sasabihin niya, hindi daw inappoint ng investigador. Pagkatapos, Oo nga no. just a few weeks before, sinabi niya, lead investigator. Ala, Nakakalimutan ba ganun niya? din yun. Kaya nga, nakakalimutan ba niya na lahat ng sinasabi mo ngayon ay recorded? Oo nga. Kaya hindi ka Yung pinagsasabi niya mga kababayan na mayroon na daw sinampahan ng kaso. Tapos wala pa tayo nakikita na huhuli. Ano na yun last week pa? pwedeng Magsinungaling. magpalusot, magsinungaling. Apo. Mahuhuli ka. Kaya yung mga reporters masyadong insistent Opo. Kasi alam Insistent. nilang binobola sila pero yan maganda yan kasi naaaliw ka. Nabibright na ba mga kababayan ng Hindi na ba kayang sungal-ngalan ng Marcos administration itong mga radio station, mga TV station, mga media stations mga kababayan? Dahil kumakagat na rin Kumakagat na rin mga kababayan. Eto na mga kababayan, lame duck na kasi si Bangag. 2 taon na lang mahigit mga kababayan ang kanyang natitirang termino. Lame duck na yan mga kababayan. Abandon ship na papunta. Wag, di ba may balita nga pinagsubmit ng courtesy resignation si Claire. In the meantime, eto Pinagsubmit ba? Ewan lang natin, matagal na yun. Yung lahat mga kababayan pinagsubmit ng courtesy resignation. Sa sunod-sunod na pahayag tungkol dito sa flood control na Flood napag-usapan control. na yan, Yun nga. Animal parang lang, hindi yan na na naman. pag-uusapan yung mga kinuha. Oo nga no.
Yung mga kinuha, mga kababayan. And then, especially, Maharlika Fund. Na pondo noon sa PhilHealth, di ba sabi, binalik. Yes. Parang may nagre-reklamo yata. Ang naiwan sa atin, si Maharlika na lang na Boljakera. Ating puno ng Philippines. Mabuti pa si Maharlika Boljakera, mga kababayan, na mamayagpag. Pero ang Maharlika Fund, wala, lumalagpak. In Cancer Society na Oh. parang wala naman daw na ibalik Binalik. kahit yung sinabi ni Pangulong 60 bilyon na ibabalik ay parang hindi naman na ibabalik. Oh, di ba? Buladas lang pala. Ito ang nagreklamo mismong mga malalaking negosyante na na baka daw pwede yung kinuha din na 107 billion sa PDIC PDIC. ay ibalik na. Ano tong PDIC? Ang PDIC yung Philippine Deposit Insurance, Insurance Corporation. Corporation. Oo. Ito yung nagsisiguro Pati PDIC, kununa ng mga kababayan ng pondo, no? na kapag merong bangko na nalugi, yung deposito mo up to 1 million. Yeah. Sorry, Up to ka na 1 lang, million. yung deposito mo 1 million and 1 pesos. Logi ka ng piso. Wala. Up to 1 million, naka-insure. Ayun. Ibig sabihin, kahit ano mangyari, ay ibabalik sa'yo Safe. yung pera mo. Ito ay para sa mga maliliit na depositors. Kasi syempre, hindi naman lahat ng tao malalaki ang deposito. Ay, okay. Merong ang life savings nila, halimbawa 200,000, 300,000, nasa isang bangko. Opo. Ay, wag nating mag-usapan yung malalaking bangko. Malabong bumigay yan, katulad ng Opo. BDO, BPI, Metrobank, malalaki yan Yung may mga rural Pero apektado pa rin, mga kababayan. banks kasi, Opo. may mga, yan, city-state, hindi maaaring bumagsak yan kahit anong Opo. mangyari. Di ba? Babagsak ang Sierra Madre, di babagsak ang city-state. Uy, wag Oo. mo. Oh, yeah. Ibig sabihin nga, matibay Oh, yeah. yan. Yes. Oo. Maaasahan. Oo, kung may babagsak na bangko, malulugi, magbabangkran, mababangkarote, etong pondong ito ang sasagot doon sa mga deposito. Ibabalik at Ayun. ibabalik Opo. ang deposito. Ah. Yan po. Sa PDIC. Pero paano na yan, mga kababayan? Kinuna ng pondo. Kinuha ni Bangan. Ngunit, ang nangyari kung sa hindi malaman kung bakit, siguro ang problema ay sa kananakaw ng pamahalang ito sa kaban ng bayan, yung pondo na dapat nasa PDIC ay kinuha. Kinuha? At Ano ba yun? Walang Kinuha. kabusugan. Kinuha talaga? oo, at ang kinuha ay napakalaki. 'Di ba ang kinuha 86 billion sa PhilHealth. Opo. Buti na lang hindi natuloy yung di ba, balak din nilang kunin yung para sa mga kababayan, pensyon. Sa GSIS, ang mga animal, hindi na nahiya. O kung nakuha pa lang yun, mga kababayan, hindi naharangan yung pensyon. Wala na sana tayong nahita. Wala na sana pensyon, mga kababayan, ng ating mga retirees. Dahil, anong nangyari sa Maharlika Fund ngayon, mga kababayan? Wala na. Silent as, wala na. Silensyo, a quiet place, mga kababayan, ang Maharlika Fund. Ito mas malaki, 107 billion. Tapos isa pa mga kababayan, yung Maharlika Fund, ayun, Sarawak Report, mga kababayan, international watchdog, mga kababayan, ng mga journalist. Sinabi na scammer, mga kababayan, ang advisor ng Maharlika Fund sa Pilipinas. Andito, mga kababayan, daw yung ng scam sa Malaysia, sa wealth fund nila. Yan din ang kinuha ni na Tambaluslos dito, mga kababayan, na advice sa kanila paano i-handle ang Maharlika Fund. Diyos ko Lord, tingnan nyo sa Sarawak Report. Yan ang nagsabi. Kaya hindi na natin hagilap mga kababayan. Ginuha at nilipat sa National Treasury at ginamit doon sa mga flood control. Nga, Diyos ko. Tapos, Ito last year to. Ito yung mga isa sa mga nirereklamong pinagkukuha yung pera, di ba? Pinagkukuha, Ito pera. yung pera pati yung sa SSS na skandalo, di ba? Na kung saan-saan ininvest na nalugi. Ano bang pinagagawa nito mga tao sa pera na dapat ay sa social security ng ating taong bayan? When I say social Grabe, no? Parang kating-kati talaga sila pagdating sa pera, mga kababayan, no? Napakakurakot. security, hindi Lord. lamang yung SSS, Yes. yung health benefits, at saka ito nga, yung deposit insurance. oh, Sabi ng mga negosyante,
dapat daw itong ibalik sapagkat nanganganib ang PDIC na baka Paano ibabalik? Yan mga kababayan, kung ibabalik nila yan, mangungutang. Mangungutang. kailanganin ay walang mahugot na pera. Kawawa naman yung mga maliliit Kawawa. na depositors. Yan ha. At hindi Kawawang kung sino-sino Pilipinas. lang ang nagsasabi. Etong nagsasabi yung Phoenix Institute Phoenix. of Corporate Directors, Makati Business Club, Opo. Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Finance Association. Itong mga organisasyon na ito nagsasabing hindi dapat kinuha at hindi daw magandang president yon. Ha? Hindi daw dapat ginawa yon. At nagtatanong din sila ng transparency, ano bang nangyari doon sa 107 billion? Alam mo, Nangyari. yatang pamahalang ito ang mayroong pinakamaraming ganitong mga skandalo na pinaglalaruan yung kaba ng bayan. Oo nga, no? Grabe. Pagdating sa pera, mga kababayan, kaba ng bayan, grabing, ay nako, talagang nilimas. Oh, benta ng ginto, pera ng PDIC, pera ng DBP, pera ng PhilHealth, iba't ibang basta pera, mga kababayan. Pagdating sa pera, ito sa GAA, wala. Binalahura. Hindi lamang sa insertion, hindi lamang sa ghost project, lahat na yata eh. Hindi lang Totoo flood yan. control actually ang mga ghost, di ba? Yung sa, di ba yung isang tinalakay natin dito na building sa loob ng Bonifacio na ghost. Can you imagine? Ghost, ha? Ghost. Na project para sa military, pati ba naman military? Di ba? Nakakatakot Pati na eh. For the first time, kinuhanan ng Oh, pati military may ghost. PhilHealth. Hindi naman ginagalaw, walang presidente na gumalaw ng pondo ng PhilHealth. Ito lamang, pamahalaang ito. Ala, magagalit ang taong bayan. Walang natin yan. presidente na Oo nga, no? Wala talaga, mga kababayan, in the past na ng kanti sa pondo ng PhilHealth dahil para yan sa may sakit. Ito pati may sakit, mga kababayan, wala. Hindi pinatawad ng mga bangag. gumalaw ng pondo Private ng yan eh. PDIC. Itong presidente lang to. Walang pamahalaan na gumalaw ng pondo ng Land Bank. At saka ng Development Bank of the Philippines. DBP. Etong pamahalaan lang ito. Anong ginawa? Di ba nilagay dun sa Maharlika Fund? Maharlika na nawala na. Ano sa Maharlika Fund? Nalugi daw. Goodbye. Goodbye. Hindi natin alam kasi hindi nga nire-report Hindi eh. nila Ang alam Wala natin, na. 2 milyon yata kada buwan ang sweldo Di ba nag-resign pa nga yung mga kababayan? Matapos sumahod ng 2 million per month, ilang taon, and then later on nag-resign. ng presidente. Nung Maharlika Fund. Di sa isang taon, presidente pa lang ha, kasi may sariling set of officers yan. Sa presidente pa lang, di naglabas na ng 24 million. Presidente pa lang yon, may vice president yan, may mga secretaries yan, di ba? May mga staff yan. Magkano ba ang nilalabas natin? Bukod sa kinuha pa yung pondo ng PhilHealth. At kung hindi pa pumalag yung ilang mga mambabatas, Opo. pati SSS at GSIS, balak pang kuna ng pondo. Oh, yung pension. Buti May may pumigil? pumalag. Oo. Yung Talaga? original na batas ng Maharlika Fund ay kukunin pati yung mga pondo ng SSS Oo. at GSIS. Wala, disgrasya na sana, mga kababayan, kung natuloy yun. Disgrasya. Courtesy sa bangag, mga kababayan, walang pang-pension sana ang mga Ang retirees. ilalagay, itatransfer sa Maharlika Fund na noong ginagawa Si Sandro may utak daw niyan, mga kababayan. Sabi ni Bangag, this Maharlika Fund is actually an idea of my son Sandro. Ay, nako. po sa Ay, nako, magpa-test na kayo. Kongreso ay sinertify na urgent, urgent. Wow. Can you imagine yung para sa pagkain ng tao, para sa edukasyon, para sa healthcare, hindi urgent. Itong Maharlika Fund na sovereign fund lang naman, ano bang urgent dito? Di ba yung iba nga natatawa sa atin? Ang liit-liit Natatawa ako. sovereign fund natin. Kasi ang mga bansa na may Hindi naman talaga bagay, mga kababayan, na mag-sovereign fund tayo dahil kulang nga ang ating kinikita.
Wala nga tayong extra. Tapos, may balak ka pang ipangsugal. Parang sugal yan, mga kababayan. O ngayon, talo. Sovereign fund. Opo. Ito yung mga bansa na sobra-sobra ang surplus nakita. Parang tayo, di ba? Opo. Alam ba, ikaw, hindi ka na nga makabayad sa kuryente, hindi ka na makabayad sa tubig. Opo. Ikaw ba'y mag-i-invest pa? Hindi na. Hindi na. Dahil parang sugal talaga yan, mga kababayan. Pre, Unahin ko yung bayad. Win or bayad lose. sa mga necessities. Tayo, gumawa pa ng sovereign fund bago nakakatawa pa. 500 billion lang. Oo, samantalang yung mga sovereign fund ng ilang bansa, trillion na dolyares. Trillions of dollars. Kaya pala nagagalit yung kaibigan ko sa Aberdeen Court eh. Kasi accountant yun eh. Editor. Ano bang Naintindihan nila. bago ang nakakatawa, 'di ba, ang sovereign fund ini-invest mo sa Opo, abroad opo. para yung mga nangyayaring gulo rito, insulated kaso, yung fund mo. Ito ini-invest nila dito rin sa bansa. Ang pagkakaalam natin, mga kababayan, di ba? Wala natin full confirmation. Ang bulto daw ng mga kababayan, pera sa Maharlika Fund ay ininvest sa kumpanya ni Tambaluslos. Walang hiya! Walang hiya. Hindi natin yan, mga kababayan, dahil hindi nga transparent. Pero mayroong report na ganyan, mga kababayan. Bakit nag-sovereign fund ka pa? Eh paano tutubo yun kung dito rin lang? Kaya nga ibagsak ang economy natin. Bagsak ang economy. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.